Hello, kamusta na tayo? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ sa mga blessings na pinibigay niya sa akin sa araw-araw. Kaya, pinapupurihan ko sila sa pamamagitan ng pag-share ko sa inyo ng Bible, sa pagbabasa natin ng Bible. Okay? Minsan may mga tao na gusto magpigil sa atin magbasa ng Bible. Yung mga tao na yon na gusto tayong pigilan magbasa ng Bible, sasabihin nila minsan, alam mo, kilala kita, makasalanan ka, ganon. Kilala kita, kilala ko mga ginawa mo. Alam din naman ni Almighty Father lahat ng kasalanan natin. Pero ang importante ron, hingi tayo ng tawad sa Kanya. At pinatawad niya tayo. At ang gagawin natin, share natin sa mga tao ang kabutihan niya sa mga tao. Para makilala rin ang mga tao. Ang faithful si Almighty Father tsaka si Jesus Christ sa atin kahit na nagkakasala tayo. At pinatatawad din na tayo sa mga kasalanan natin. Dahil alam naman nila na hindi tayo perfect, mahina tayo, hihingi natin yung kalakasan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kaya kahit anong sabihin sa atin ng mga tao, walang effect. Hindi umi-epekto. Kasi minsan sasabihin sa'yo, alam ko kasalanan ginawa mo, alam kilala kita. Gusto kong sasabihin, kilala ko rin kayo eh. Ganon. Walang malinis sa atin. Wala talaga. Ang malinis lang si Jesus Christ. Wala nang iba. Si Jesus Christ ang malinis. Kaya kay Jesus Christ tayo lalapit. Kay Jesus Christ tayo kakapit. Magkakaroon tayo ng faith kay Jesus Christ. Pagtiwalaan natin si Almighty Father. Kasi wala naman tayong pakialam sa sasabihin ng ibang mga tao sa atin. No? Kaya rin ganon din kayo. Kung may sasabihin sa inyo mga tao, wala naman akong pakialam. Importante sa akin si Jesus Christ. Kung ano sasabihin ni Jesus Christ sa akin. Kung ano sasabihin sa akin ni Almighty Father. Sa oras na kukunin na niya tayo. Ganun ang importante. Kasi di ba yung kasalanan natin na blot out na, kinalimutan na ni Almighty Father. Dahil kay Jesus Christ. Kaya kahit anong sabihin sa atin ng mga tao na ba't ka nag-share ng Word of God, ba't ka nagbabasa ng Bible, wag tayong pakialam. Hindi ako affected. Ganon na, kaya rin ganon, hindi ako affected, sorry. Nagbabasa ako ng Bible, kay Jesus Christ ako. Ganon. Kasi mga demon possessed yung mga tao na yun, ha? Okay? Tsaka walang makakapagpigil sa atin mag-share ng Word of God kasi basahin nyo sa Luke chapter 12 verse 53. The father shall be divided against the son against the father, the mother against the daughter, and the daughter against the mother-in-law against the daughter-in-law, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Pinatutungkalan nito, si Jesus Christ, sabi niya, hindi siya dito pumunta sa lupa. Okay? Hindi siya dito nagpunta sa lupa para ma-gather ang mga tao. Kasi pagdating niya rito sa lupa, maraming mga tao, kahit na magkakaibigan, magkakapatid, magkakadugo, magkakahiwa-hiwalay ng pananampalataya. Kasi dito lang tayo sa lupa, magkakadugo. Pagdating sa langit, magkakapatid na tayo lahat doon. Kaya yung mga tao na, halimbawa kapatid mo ayaw sa'yo o ayaw ka paniwalaan about kay Jesus Christ, yung mother mo hindi ka paniniwalaan kay Jesus Christ, sa father mo, ganon. Kanya-kanya kasi tayong mananagot, hindi tayo by family. Okay? Kaya si Jesus Christ, dumating siya rito, hindi para nga ma-gather tayo, kundi
Kasi nga mamimili tayo eh. May choice tayo. Mamimili tayo. Kanya-kanya tayo ng pamimili. Kung pipiliin ba natin si Jesus o hindi. So yung mga tao na hindi pumili kay Jesus, may mga times na magagalit sila sa atin. Pero hindi tayo magagalit sa kanila. Okay? Yun ang ibig sabihin dito. May mga tao na galit sa kanya. Kaya hindi siya dito dumating para magkaisa tayo dahil may mga tao nga na ayaw sa kanya. Although kahit gusto ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ na magkaisa tayo magkakasama, mapunta sa langit lahat. Yung mga tao naman ng ayaw kay Jesus tsaka Almighty Father. Okay? Pero gusto ni Almighty Father, sama-sama nga tayo. Pero yung mga tao ang ayaw. May napanood nga pala ako. Nanonood ba kayo ng ano? Kwento ko na. Nanonood ba kayo ng ano? Ng Squid Game? Merong bagong Squid Game ngayon. Meron dong ano, natawa ako eh. Meron dong isang ano, atheists, sabi niya, thank God, but I'm an atheist. But thank God, sabi niya. Natawa ako kasi, nag-thank God siya, pero atheist daw siya. Yung mga atheists, ang sinasamba nila ang sarili nila, no? Kasi mas pinaniniwala nila ang sarili nila. Kaysa kay Almighty Father, ayaw nilang mag-take accountable sa mga kasalanan nila. Ayaw nilang magkaroon ng responsibility sa kung saan-saan, kung kani-kanino. Kaya, sinasabi nila na atheist sila dahil ayaw nila yung ganon. Pero, nagsabi siya, thank God. Kaya natawa ako. Okay? At saka, yung mga scientists, no? Karamihan sa mga scientists, hindi sila naniwala kay Almighty Father. Tsaka kay Jesus Christ. Gusto nila ngayon naman yung scientific experimentation, ganon. Para malaman nila kung totoo o hindi. Gusto pa nila na mag-experiment. Ha? Hindi ba kitang-kita na eh. Kitang-kita naman natin sa environment natin, nagawa lahat ni Almighty Father. Sila, sarili nila, binubulag talaga nila ang sarili nila. Gusto nila nga magkaroon pa ng ibang explanation. Eh, ito na nga, maliwanag na nga. Yung mga nature na nakikita natin, yung heaven, yung the stars, the moon. Kitang-kita naman natin, di ba? Na creation ni Almighty Father to, may Bible na, hindi pa rin maniwala ang mga tao. Mas gusto pa nilang gumawa ng scientific experiment just to prove. May proof na nga itong Bible, pero ayaw pa rin maniwala. Ganun yung mga tao na bulag na. Binubulag na sila ng kaaway. Binubulag na sila ng devil. Okay, kaya hindi na nila makita. Nasa harap na nila, hindi pa nila makita. Okay? Pwede ba magkwento pa ako isa? Sabi di ba umiikot daw ang mundo? Bakit yung pag tumitingin ako sa sky, mahilig kasi akong tumingin sa sky, kahit gabi o umaga. Gusto ko lang tumingin sa mga clouds, gano'n. Gusto kong tingnan yung moon, gusto kong tingnan yung stars. Nagtataka ako. Sabi umiikot ang mundo, bakit yung di ba may stars na Three Kings ang tawag? Nagtataka ako, akala ko umiikot ang mundo, ba't yung Three Kings nandun pa rin? Hindi yung maalis. Di ba dapat pag umiikot ang mundo, yung Three Kings, napunta na doon sa kabila, doon sa north, maya nasa south na, umiikot talaga ang mundo, nakikita ko yung Three Kings, umiikot din na. Bakit hindi ganon? At saka, kwento ko lang nung, kwento ba tayo? Nung, nung grade 3 ako, matagal na yun, nung grade 3 ako, kaklase ko pa doon si Magellan. Matagal na ako na grade 3.
Dabar Cats namin ni Magellan, si Amerigo Vespucci. Kilala niyo ba yan? Si Amerigo Vespucci. Hindi niya kilala. I-check niyo mamaya kung sino si Amerigo Vespucci. Pinapagawa kami ng teacher namin ng planets. No? Alam niyo yung planets, di ba? May 9 planets daw. Tapos may sun. So, pinapagawa kami. So, illustration board yon. So, yung illustration board, di ba black yun? Tapos yung kabila white. So, yung black, doon kami magagawa ng mga planets. Idudugtong-dugtong. Halimbawa, dito ang sun. Dito ang, Mercury. Ano ba ang kasunod ng hindi ko kabisado? Kasi hindi ko naman importante sa akin yun. Hindi ko kabisado. Mars ba? Mercury, Mars, Venus, Earth, ano ba? Mercury, basta pang third daw ang Earth. Tapos, nagtataka ako, hindi ako nakapasa ng project. Okay, project sa grade 3, hindi ako nakapasa kasi gusto ko malaman, ano ang kulay ng Mercury daw? Anong kulay ng Mars? Anong kulay ng Venus? O yung Earth, blue daw. O basta nakita ko blue Earth yon. O anong after niyan? O yung Saturn, basta may ring daw na ganun, Saturn. O after niyan, yung Uranus. O ano pa? Yung Neptune, ano dyan? O ganun daw ang kulay ng Neptune, ganun daw ang kulay ng Venus, ng Mars, kaya nadidistinguish nila. Yung Pluto, ganun din ang kulay. So, hindi ako nakapasa kasi hindi ko maintindihan. Paiba-iba, makita ko yung sa mga classmates ko, ba't iba-iba ang kulay ng mga planets nyo? Hindi naman ganyan, di ba? O ngayon, iba na naman ang kulay. Ba't paiba-iba ang kulay? So, wala talagang concrete na itsura. Paiba-iba, ba't ganon? I-check nyo. Kasi nung kinder ako, nung grade 3 ako, matagal na yun eh. Ano pa yun niya, yung kaklase ko nga si Magellan, no? Ayun. Kaya nagtataka ako kung umiikot talaga ang Earth. Kasi, yung 3 kings, hindi umaalis. Nandun lang siya, nagstay lang siya ron. No? I-check nyo rin sa inyo, ha? Pag nakakita kayo ng 3 kings, dun yung 3 kings na stars, no? Check nyo kung umikot talaga yung mundo. Kasi tataka ako, hindi naman eh. Ba't nandun pa rin yung 3 kings eh? Ba't yung mga planets, ganun pa rin yung kulay? Nag-iba-iba? Ba't ganun? Paiba-iba? Tapos tingnan nyo yung moon. Ganun pa rin ang itsura ng moon. Akala ko ba umiikot? Ano bang umiikot talaga? Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung ano ang umiikot. Okay? Ganun pa rin eh. Wala namang pinagbabago. Sabi meron daw. Hindi naman. I-check nyo lang din ha? Kasi ang sinusunod ko na yung nasa Bible. Kung ano ang sinabi ng Bible. Kung paano ginawa ang world. Ang mundo natin. Yun ang tingin ko sa mundo. Kasi naniniwala ako kay Almighty Father dun sa pagkaka-describe niya kung paano niya ginawa ang earth. Diba? Sa Bible nakalagay. Okay? Ayun lang yung kwento ko. Balik na tayo dito sa itanong ko kayo sa nanay ko. Malilimutin ang nanay ko. Malilimutin. Pero pag mga istorya ng alam na alam niya. May selective memory issue ako. Namimili lang. Ang gusto niyang alalahanin. May mga bagay na gusto siyang kalimutan. Gano'n. Kinakalimutan na niya. Yung mga bagay na gusto niyang alalahanin. Yan, hindi balik na tayo dito sa Hebrews chapter 9. Kasi sa Hebrews chapter 8, si Jesus Christ ang ating high priest. Dito sa Hebrews chapter 9, now the first covenant had regulations for worship and also an earthly sanctuary. So ito na nga binasa natin kanina. Na yung si Almighty Father na nagpakita dito sa Old Testament, yung first covenant,
nandun yung earthly sanctuary na ano lang siya, kung paano gawin yung earthly sanctuary. A tabernacle was set up. In its first room were the lampstand and the table with its consecrated bread. And this was called the holy place. Ito yung pinagawa ni Almighty Father kay Moses, tabernacle. So yung lampstand, yun yung menorah, no? Alam niyo yung menorah? Yun yung lampstand na pinagawa ni Almighty Father kay Moses. So parang ganito. Parang ganito lang. Nakikita niyo ba? So parang ganyan. Ito yung lampstand, yung menorah. And then yung tabernacle, yung Ark of the Covenant, nandito. Yung Ark of the Covenant, yung may dalawang angel, na nandun yung manna, tsaka yung staff ni Aaron na nagbabad ng flowers, at tsaka yung tablets. So, dito yung itsura ng temple na binagawa ni Almighty Father, yung tabernacle. Pero hindi ganito kasi syempre binabasa nila sa Bible, tapos may mga itsura or kulay na hindi nila makita. Kaya ganun lang ang pagkaka-drawing nila. So, ang tawag doon sa kung saan yung lampstand and table, nandun yung consecrated bread, yun yung holy place. Behind the second curtain was a room called the Most Holy Place, which had a golden altar of incense and the gold-covered Ark of the Covenant. This ark contained the gold jar of manna, Aaron's staff that had budded, and the stone tablets of the covenant. Above the ark were the cherubim of the glory overshadowing the atonement cover. But we cannot discuss these things in detail now. Sabi ni Paul, hindi niya madidiscuss in details daw yun. Kasi, kwinento lang ni Paul yung itsura ng earthly tabernacle. Pero hindi niya gustong i-discuss fully dito sa Book of Hebrews kasi nga ang gustong ang explain dito ni Paul is si Jesus Christ. So binigyan lang niya ng recap or ng kung ano yung background ng earthly tabernacle. Kaya niya sinabi niyon dito, binanggit. Punta tayo sa verse 6. When everything had been arranged like this, the priests entered regularly into the outer room to carry on their ministry. But only the high priest entered the inner room, and that only once a year and never without blood, which he offered for himself and for the sins of the people had committed in ignorance. So, may high priest, pero meron din siyang mga priest. So, yung high priest, yung leader siya ng mga priest. Yung high priest, si Aaron. Tapos, yung mga priest niya, yung mga anak niya. Yung mga priest ni Aaron, mga assistant niya yon. Kasi si Aaron na nag-offer ng mga for the atonement of sin, siya ang nagpe-present kay Almighty Father. Once a year lang yon, and without blood, and never without blood. So, ibig sabihin, tuwing nag-offer si Aaron, laging may kasamang sacrifice na animals, na dugo ng animals. Kasi, yung dugo na yon, ino-offer niya kay Almighty Father para mapatawad sa kasalanan ang mga tao. He offered for himself and for the sins of the people. So, may kasalanan din si Aaron at kasalanan din yung mga tao. Kaya siya nag-offer ng ganon. Ganon ang high priest nung time ni Moses.
Tuloy natin. The Holy Spirit was showing by this that the way into the most holy place had not yet been disclosed as long as the first tabernacle was still functioning. This is an illustration for the present time, indicating that the gifts and sacrifices being offered were not able to clear the conscience of the worshiper. Kahit na nag-offer ng mga animals or gifts or sacrifices ang mga tao, ini-indicate dito na hindi pa rin nakiklear ang conscience ng mga tao na nagkakasala. Nung time to ni Moses, at saka nung may mga high priest pa sa Old Testament, hindi talaga nakiklear ang conscience ng mga tao. They are only a matter of food and drink and various ceremonial washings and external regulations applying until the time of the new order. So, yung kay Moses na yun, habang wala pa si Jesus Christ, hindi pa siya dumarating, yung ginagawa lang namang ng high priest is ceremonial lang yun, mga ceremonial washings, pagpapakita lang yon ng hingi ng tawad, pero hindi talaga napapatawad ang mga tao. Ina-allow na lang ni Almighty Father kasi nga wala pa si Jesus Christ. External regulation lang yon, applying until the time of the new order. Hanggat wala pa yung new covenant, yun pa lang ang pinapatupad kasi wala pa si Jesus Christ. Tuloy natin sa 11. But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands. That is to say, is not a part of this creation. So, nung dumating na si Jesus Christ, nung naging high priest na siya, yung pinagdaanan niya, greater and more perfect tabernacle na hindi gawa ng tao. Kasi pag gawa ng tao, hindi perfect yun kasi nga makasalanan tayo. Kahit na napatawad na tayo sa kasalanan natin, at napatawad tayo sa kasalanan natin, pero gumawa tayo ng example ng tabernacle, hindi pa rin perfect yun kasi madumi pa rin tayo. Although napatawad na tayo sa kasalanan natin, nakagawa na tayo ng kasalanan kasi. Verse 12, he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. Hindi blood ng mga animals ang ginamit ni Jesus Christ na nag-enter siya sa perfect tabernacle sa heaven. Hindi blood ng mga goats or calves, kundi dugo niya. Sariling dugo niya. The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean. So sa panglabas lang na kaanyuan or sa panglabas lang na outward appearance or outward things lang, malinis yung mga na-sprinkle ng blood ng goats, bulls, and ashes of a heifer. Pero yung loob, hindi naman malinis. Kaya nga, yung konsyensya ng mga tao nung time na yun, hindi pa rin nalilinis. Kaya nga nakalagay dito, di ba? This is an illustration for the present time, indicating that the gifts and sacrifices being offered were not able to clear the conscience of the worshiper. Nung time na, nung kay Moses. Pero nung kay Jesus Christ na, malilinis na ang pati ang konsyensya natin. Kasi puro ceremonials lang yun, puro ceremonial washings lang, external regulation lang yun.
Itong kay Jesus Christ, inside and out. Konsyensya natin. Kasama na ron, pati yung soul natin and spirit natin. Pag pinatawad tayo ni Jesus Christ siya ni Almighty Father dahil sa dugo na inoffer niya kay Almighty Father. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. Eternal redemption. Habang buhay, forever redemption. Dahil malinis si Jesus Christ, hindi siya nagkasala kahit minsan. The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death so that we may serve the living God. Kaya pinatawad tayo ni Almighty Father dahil kay Jesus Christ. Forever. Kakalimutan ni Almighty Father ang mga kasalanan natin. Dahil kay Jesus Christ, unblemished. Si Jesus Christ. Konsyensya natin, nilinis ni Almighty Jesus Christ. Pati yung mga gawa natin ng mga masasama. Nilinis din ni Jesus Christ. Kasi yung mga gawa natin ng mga kasamaan, it will lead to death. Baka itanong nyo, ba't tayo namamatay? Namamatay lang ang spirit natin dito sa lupa. Pero, pagkasama natin si Almighty Father, hindi yun nagli-lead sa death. Kaya, yung mga nauna na sa atin, si Abraham, Isaac, Jacob, si Paul, si Peter, si John, buhay sila. Okay? Buhay sila. Kasama sila ni Almighty Father. Yung mga apostles, yung mga prophets, na righteous, kasama ni Almighty Father. Idinugtong dito, so that we may serve the living God. Servant tayo ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Kaya nila tayo sinave, kasi servant nila tayo. Patuloy tayong magsaserve sa kanila. Nung create tayo ni Almighty Father, servant tayo, flames of fire tayo. Pero, nung naging, nandito tayo sa lupa, nakaranas tayo ng trials and tribulations, humingi tayo ng tawad kay Jesus Christ, magiging perfect na tayo, at pag kinuha niya tayo, servant pa rin tayo, at iprepresent tayo ni Jesus Christ kay Almighty Father as His brothers and sisters. So happy family in heaven. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, and now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Si Jesus Christ, ang mediator natin. Wala nang iba. At tayo na mga followers of Christ, we were called to receive the promised eternal inheritance. Kasama tayo rito na tinatawag na makaka-receive ng eternal inheritance. Dahil kay Jesus Christ yun. Diba pag dito sa lupa, pag may mga may mga nagiging hero, diba? Pag ibinigay yung buhay sa bayan, gano'n. Nagiging hero sa mga tao.
Kaya nabago ang buhay ng bansa natin kasi may taong nag-sacrifice ng buhay niya, gano'n. Kaya nabago ang bayan, gano'n ng mga tao. Pero kay Jesus Christ, siya ang hero natin. Kasi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil kay Jesus Christ. Siya ang hero natin. Kaya bakit tayo mahihiyang i-share ang Word of God sa mga tao? Bakit tayo magpapapigil sa ibang mga tao na i-share ang Word of God? Magpapatakot sa mga tao? Bakit? Walang rason para magpatakot tayo sa ibang mga tao. Dahil kay Jesus Christ. Napaka-selfless ni Jesus Christ. Perfect si Jesus Christ. Hero natin. Forever hero natin si Jesus Christ. Hindi lang isang bansa ang kaya niyang iligtas, kundi buong mundo. Buong mundo na, since the start of creation up to the end of times under sa book of Revelation. To Jesus Christ, kasama ni Almighty Father. Simula pa noon, creation, and forever. Ganon din ang mangyayari sa atin. Pag magtitiwala tayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, sila ang hero natin. At saka di ba yung mga hero na napapanood natin sa mga movies, no? Kailangan kunyari, example si Superman, kunyari mahina siya, gano'n, tapos makikipaglaban siya, papatayin niya yung kaaway, gano'n, tapos naging malakas siya. Si Jesus Christ, hindi niya kailangan gawin yon. Kasi ang gusto ng mga tao, gano'n eh, yung papatayin niya magre-revenge, gano'n. Nakikita niyo sa mga movies, karamihan, revenge, o kakampihan ko yung yung naapi. Si Jesus Christ, hindi, naapi siya. Pero hindi siya nag-revenge sa mga tao or sa mga kalaban niya or sa mga nagpapako sa kanya. Pinatawad niya. At sinave niya. Ganon ang Diyos natin. Ganon si Jesus Christ. Ganon si Almighty Father. Ganon ang tatay natin. Tuloy natin sa verse 16. In the case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it, because a will is enforced only when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. Sinasabi dito sa verse 16. Example nito, no? Di ba pag, kunyari, may mayaman na tao, tapos marami siyang ari-arian, kailangan niyang gumawa ng last will and testament. Yung last will and testament na yun, hindi magte-take effect yun hanggat hindi siya namamatay. Okay? So, si Jesus Christ, ibinigay niya ang buhay niya sa atin para mag-take effect yung testament na yon na pamana sa atin ni Almighty Father. Kasi yung sa lupa parang pamana sa iyo na kailangan mamatay muna yung mayaman bago makuha yung mana, gano'n, di ba? Si Jesus Christ, nangyari sa kanya to, ibinigay niya ang buhay niya sa atin kasi nga kailangan nating makuha yung eternal life. Kaya ibinigay niya ang buhay niya sa atin para mag-take effect yung will, okay? Or yung testament. Naiintindihan na natin?
Kasi baka itanong niya, bakit kailangan may mamatay pa? Hindi ba pwedeng hindi na lang mamatay? Kawawa naman yung mga animals. Kailangan may mag-sacrifice. Kailangan merong mag-take ng blame. Kasi kung walang magte-take ng blame or kung walang kukuha ng accountability at responsibility ng responsable, patuloy tayong magkakasala. Kaya kailangan meron maging accountable sa mga kasalanan natin. Si Jesus na yun. Kinuha niya lahat, yung responsibility natin. Mga kasalanan natin, kinuha na niya lahat. At dahil perfect siya, wala siyang kasalanan, lahat tayo masisave. Magtiwala lang tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Our God is so great. He's so amazing talaga. Basahin sa verse 18. This is why even the first covenant was not put into effect without blood. Kaya doon sa Old Testament, nag-offer ng mga sacrifices para magkaroon ng, para makita nating magiging accountable pala pag gumawa tayo ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin nun. Dahil mahal tayo ni Almighty Father, hinayaan na niya si Jesus Christ. Ang sumalo ng kasalanan natin, sobrang laki ng kasalanan natin kay Almighty Father. Sobrang laki ng kasalanan natin kay Almighty Father. Kulang pa yung buhay natin na isakripisyo para mawala yung kasalanan natin. Pero mawawala yung kasalanan natin dahil kay Jesus Christ, dahil malinis siya. Never siya nagkasala. Imagine, Diyos natin, si Jesus Christ, kasama ni Almighty Father, nagpakumbaba, no? Dito sa lupa, nakaranas ng hirap, ng pasakit, ng pangalipusta ng mga tao, pang-aapi ng mga tao. Inaapi rin si Jesus Christ ng mga tao. So, wala tayong dahilan, oy, inapi ka. Sabihin mo, ay, inapi ako, kawawa ako, inapi ako. Ay, kawawa ako, pinalayas ako. Kawawa ako dahil ganun ang ginawa sa akin. Sinampal ako. Baliwala yun. Kasi si Jesus Christ, ganun din ang ginawa sa kanya, di ba? Sinampal siya. Binugbog siya. Nagugutom siya. Pero wala lang siyang imik. Tahimik siya. Hahari natin, ganon. Kaya dapat tayo, ganon din. Kahit ano ang sabihin ng tao sa atin, tanggapin natin. Dahil si Jesus Christ, tinanggap niya lahat. Siyang sample natin sa buhay. Tinanggap ni Jesus Christ lahat ng yan para sa atin. Di ba may nagsabi pa nga, too much studying makes you crazy. Sabi pa nga kay Jesus Christ, baliw ka na. Sabi kay Jesus Christ nung Pharisees, sobrang pag-aaral mo, ganyan na nangyayari sa'yo. Di ba ganon din ang ginagawa sa atin ng mga tao? Di ba sabi ng mga tao sa atin, kilala kita, ang ganyan ang pangalan mo. Anong sabi ng mga tao kay Jesus Christ? Kilala ko yan si Jesus Christ, di ba? Anak lang yan ni ganyan, na kilala natin yung mga kamag-anak niya. So kahit ganonin tayo ng mga tao, hindi tayo magpapatinag. Susundin natin si Jesus Christ. Matapang si Jesus Christ, kaya dapat matapang din tayo.
Ipinaglaban tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Ganun din, ipaglaban din natin sila. Ganun ang family. Totoong family. Almighty Father and Jesus Christ. Baka sabihin niyo, bakit ako nakakaranas ng trials, tribulations? Nakaranas din si Jesus Christ ng trials and tribulations. Ikaw ba, ipapako ka ba? Hindi ka naman ipapako, di ba? Ako ba, ipapako ba ako? Hindi naman ako ipapako, di ba? Ganun ang Diyos natin. Yung mga tao, ida-down ka nila. Kaibigan mo, ida-down ka nila, di ba? Pinagtatawanan ka nila. Magulang mo, minsan pagtatawanan ka, ida-down ka eh. Kapatid mo, ganun din, ida-down ka. Kahit sino, kakilala mo o hindi, ganun talaga ang tao. Si Jesus Christ, si Almighty Father and tunay na family natin, hindi nila tayo ida-down. Hindi nila tayo pinagtatawanan. Tinutulungan nila tayo. In-uplift nila ang spirit natin. Pinalalakas nila tayo. Sabihin mo, hindi, mag-isa lang ako dito sa mundo, wala akong makasama. Si Jesus Christ mag-isa lang din, di ba? Wala rin siyang kasama, di ba? So, wala tayong rason. Halimbawa, kunyari, nasa ibang bansa ka, mag-isa ka lang, nagtatrabaho ka, inaapi ka ng mga amo mo. Kunyari, kung anong trabaho mo, di ba? May nang-aapi sa'yo. Naranasan din ni Jesus Christ yun. Kung anong hurt na naranasan natin, mas lalo na si Jesus Christ. Dahil hindi lang yung hurt niya ang nararamdaman niya nung time na yun, nandito siya sa lupa. Nakikita niya rin yung hurt ng mga taong kasama niya. May hurt siya sa sarili niya, si Jesus Christ. In his heart, nararamdaman niya. And at the same time, yung hurt ng mga tao, nararamdaman din niya, naawa siya. Kasi tayo, sarili na natin ang iniisip natin. Pero si Jesus Christ, sarili niya, iniisip din niya ang tao, at iniisip niya si Almighty Father. Jesus Christ is so amazing. Tuloy natin verse 19. When Moses had proclaimed every command of the Lord to all the people, he took the blood of calves, together with water, scarlet wool, and branches of hyssop, and sprinkled the scroll and all the people. Si Moses yun. Magamit siya ng water, scarlet wool, branches of hyssop. Kasi yung hyssop may antibiotic yun or na properties or anti-microbe properties yung hyssop eh. I-search nyo yung hyssop kung hindi nyo alam. Ezovir yun. Or Azaclovir. Antiseptic siya. Kung baga parang time na yun eh, ano siya, alcohol siya. Pero up to now, ginagamit ito na antibiotic. Ang ginagamit din itong hyssop sa chemo, up to now, hindi lang inilalagay ng mga tao yung name na hyssop or Ezovir or Azaclovir. Kasi pag pinipresent sa atin yung chemo, yung ano na yun eh, halo-halo na nagamot yun. Pero kasama yun dito. Kasi yung chemo, antibiotic yun, halo-halong mga antibiotic man na matatapang. Balik tayo dito, no? And sprinkle the scroll and all the people. Verse 20, he said, "This is the blood of the covenant which God has commanded you to keep." In the same way, he sprinkled with the blood both the tabernacle and everything used in its ceremonies.
In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kailangan may ma-shed na blood for forgiveness. Kailangan may ma-sprinkle na blood sa tabernacle para luminis. Nung time ni Moses, it was necessary then for the copies of the heavenly things to be purified with these sacrifices. But the heavenly things themselves were better sacrifices than these. For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one. He entered heaven himself now to appear for us in God's presence. Yung time na yon, sa kay Moses, tabernacle lang yon. It's like, dito sa lupa, gumawa lang ng tabernacle, parang sample lang or visual aid lang ng heaven. Parang visual aid lang yun yung tabernacle na yon, na nilalagyan ng minimisi ka ng hyssop, ng water, ng blood. Kasi nga, nung time na yon, nagpa-practice pa lang ang mga tao, wala pa kasi si Jesus Christ. Alam niyo ba yung nagpa-practice pa lang? Di ba pag sa, pag kunyari may sunog pero hindi wala namang sunog tapos magre-ring yung bell. Anong tawag doon? Nagpa-practice lang kayo, di ba? Ganun lang din to. Practice lang ito. Para pagdating ni Jesus Christ, ipe-present na siya sa mga tao, sa atin. For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one. Kopya lang kasi yun eh. Yung tabernacle dito. He entered heaven himself now to appear for us in God's presence. Nor did he enter heaven to offer himself again and again, the way the high priest enters the most holy place every year with blood that is not his own. So si Jesus Christ, once and for all lang siya, nag-enter ng heaven, once and for all lang siya, nag-shed ng blood niya, nagbigay ng buhay niya. Hindi gaya ng, nung time ni Moses, yung mga high priest, every year, nagbibigay sila, nag-sprinkle sila ng blood sa tabernacle para luminis. Para mapawala ng kasalanan ang mga tao. Nung time ni Moses. Or yung, at saka hanggang sa Old Testament, bago dumating si Christ. 26, verse 26. Otherwise, Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But he has appeared only once for all at the culmination of the ages to do away with sin by the sacrifice of himself. Once and for all na. Yun ang culmination of the ages. Ano ba ibig sabihin ng culmination? Yun yung climax. Yun yung focal event para mapatawad ang mga tao sa kasalanan nila. Yun yung pagbibigay ng sarili niya sa atin. Sinakripisyo niya ang sarili niya sa atin. Just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Verse 27, ipinapakita dito, a person or people are destined to die once, and after that, to face judgment. Sinasabi ni Paul dito na ang tao, gaya ng tao, isang beses lang namamatay. Pagkatapos nun, judgment agad. Walang binanggit dito na isang place na pupuntahan muna ang mga tao para mag-hangout. Walang hangout. After death, facing of judgment agad. Kaya walang hangout dito. Naka-hangout muna ako. Nasa ere pa. Ano bang tawag doon?
Nasa limbo pa ako. Walang limbo. Dito na nakalagay sa Bible. Kung ano yung nasa Bible, yun ang susundin ko. Just as the people are destined to die once and after that, face judgment. So, walang limbo. Gaya ni Jesus Christ, after niyang namatay at nabuhay muli, nag-face na ng judgment. Si Jesus Christ, wala siya may-face na judgment kasi malinis siya. People are destined to die once. At saka, ibig sabihin nito, hindi na-recycle ang kaluluwa. Okay? Hindi ka dating ipis, naging butiki ka, naging baka ka na, tapos naging elepante ka, naging leong ka. Nung leong ka, nagkasala ka, naging ano ka, naging tutubi ka, ganon, o naging langaw ka. Hindi ganon. Walang ganon. People are destined to die once. And after that, to face judgment. At hindi ka, at inuulit ko na, hindi ka palipad-lipad. Wala ka sa limbo. Kasi, nakalagay dito, sabi na mismo to ni Paul. Guided si Paul by the Holy Spirit. May knowledge siya and wisdom from the Almighty Father. Gift niya yon. Sabigay sa kanya. Kaya sinasabi dito, ni Paul yon. Kaya inuulit-ulit ko. Kaya once and for all, si Jesus Christ namatay para ibigay niya ang buhay sa atin. Yun yung culmination or the focal event of our lives as Christians. So, binigay niya ang buhay niya sa atin. Gaya ng mga tao na ang tao isang beses lang namamatay. At after nun, judgment na. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many. And He will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. So si Christ, nag-sacrifice siya once to take away the sins of many. Kasi isang beses lang, nabubuhay ang tao, isang beses lang mamamatay ang tao, and after that, judgment day na. Kaya si Jesus Christ, once lang siya to take away the sins of many, and then He will appear again a second time sa kanyang second coming. Hindi para not to bear sin, hindi tayo para hindi tayo para buhatin ang kasalanan natin, pero darating siya para magbigay ng salvation sa mga tao na nag-aantay sa Kanya. Tayo yung nag-aantay sa Kanya. So, yung mga tao na hindi naka-wait for Him, sila yung people who died once. Example nun, pwede ko sabihin, yung tatay ko, he died once, and after that, he faced judgment na. So, yung tatay ko, hindi yan palipad-lipad lang. Wala sa limbo yung tatay ko. He faced judgment right after death. Kaya tayo, hanggang buhay pa tayo, sundin natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Walang limbo, ha? Ano ba yung limbo na yon? Hindi ko alam. Wala nagbabanggit sa Bible. Pag walang binabanggit sa Bible, hindi ko naniniwala. Si Paul ang nagsulat nito. Guided siya ng Holy Spirit with the gifts of wisdom and knowledge by the Almighty Father. Dito naman tayo sa verse 10. The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. So yung law, shadow lang yon kung ano ang mga mangyayari. Hindi siya yung reality. Okay? Excuse. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year,
Make perfect those who draw near to worship. Kaya isang beses lang ang sacrifice ni Jesus Christ. Hindi pa ulit-ulit. Otherwise, would they not have stopped being offered? For the worshippers would have been cleansed once for all and would no longer have felt guilty for their sins. So once and for all, napatawad na tayo sa kasalanan natin. Hindi na tayo makaka-feel ng guilt. But those sacrifices are an annual reminder of sins. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Imposible na yung blood ng goat and bulls ang makaka-take away ng sins. Ginawa lang yun ni Almighty Father, gaya ng sinabi ko dati. Nagpa-practice lang habang hindi pa dumadating si Jesus Christ. Inalaw ni Almighty Father yun. Pero yung guilt ng mga conscience sa mga tao hindi pa rin maalis. Kaya may better na covenant na ginawa si Almighty Father. At alam niya yon bago pa man niya i-create ang mundo, na si Jesus Christ bababa dito sa lupa to give His life for us. Therefore, when Christ came into the world, He said, "Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, Here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, my God." Psalm 40 verse 6 up to 8. Prophecy to ni David na binanggit ni Paul. So nagprophesy si David na bababa si Jesus Christ, na siya ang magiging offering para mapatawad tayo totally sa kasalanan natin. Hindi na yearly magbibigay ng offering para sa kasalanan ng mga tao na gaya na nasa Old Testament. First, He said, "Sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them." Sabi ni Jesus Christ. Though they were offered in accordance with the law, then He said, "Here I am, I have come to do your will." He sets aside the first to establish the second. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. So naging holy tayo dahil kay Jesus Christ. Magiging holy tayo dahil kay Jesus Christ, sa sacrifice niya ng buhay niya para sa atin. Nadamay tayo sa pagiging holy ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, holy siya, since yung blood niya ang ginamit para i-save tayo, kaya tayo rin, magiging kagaya ni Jesus. Magiging holy rin tayo. Hindi pa ngayon, pagkasama na natin si Jesus Christ and Almighty Father. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices, which can never take away sins. But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Si Jesus Christ yon. Yung dati, yung mga sila Aaron, yung mga anak niya, yung mga descendants niya, day after day, nag-offer sila ng sacrifice, no? May mga religious duties sila. Pero hindi talaga nakaka-take away ng sins yon. Pinayagan lang yun ni Almighty Father nung time na yon. Pero, nung dumating na si Jesus Christ, once and for all, He offered for all time one sacrifice for sins. Isang sacrifice lang, buhay niya. Isa lang. Lahat na ng kasalanan natin, nalinis na. Isang sacrifice lang dahil malinis si Jesus Christ. He sat down at the right hand of God, and since that time, He waits for His enemies to be made His footstool. And since that time, He waits for His enemies to be His footstool. Yes, may enemies si Almighty Father at si Jesus Christ. Sino yung mga enemies na yon?
Yun yung mga tao na hindi naniniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Hindi sila naniniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ kasi nabulag na sila ng kaaway. So, kung nabulag na sila ng kaaway, sino ngayon ang sinusunod nila? Yung kaaway na. Yung devil na. Yun ang sinusunod nila. Demon-possessed people. For by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. So tayo to, isang sacrifice lang ni Jesus Christ ang buhay niya. Magiging forever na tayong perfect and holy. The Holy Spirit also testifies to us about this. First, He says, "This is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I'll put my laws in their hearts, and I will write them on their minds." Galing yun sa pinapisay ni Jeremiah 31 verse 33. Kasi prophet si Jeremiah. May book of Jeremiah, nagprophesy siya na this is the covenant I will make with them. After that, He says the Lord, I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Then He adds, their sins and lawless acts I will remember no more. Nakuha naman to sa Jeremiah chapter 31 verse 34. Kakalimutan na ni Almighty Father ang kasalanan natin, ang kadumihan natin. Dahil magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Kahit ano pang mga kasalanan natin. Pero merong isang unforgivable sin, ano? Alam niyo yan, di ba? Na pag minak mo ang Holy Spirit, it's unforgivable. Kasi binabastos mo ang Holy Spirit, hindi mo pwedeng bastusin. Hindi natin pwedeng bastusin ang Holy Spirit. Yun ang unforgivable sin. And where this have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. So yung kayo, pag nag-o-offer kayo, baka pag nagbibigay kayo ng tithes, ay baka patawarin ako ni Jesus Christ, the Almighty Father, sa pagbibigay ko ng tithes, hindi na yon. Okay? Hindi ka, nagbibigay ka ba ng tithes para patawarin ka? Hindi yon. Kasi kahit hindi ka magbigay ng tithes or offering, hindi na kailangan kasi si Jesus Christ ang nag-offer niya sarili niya sa atin. Ang kailangan lang ni Jesus Christ, magtiwala tayo sa Kanya ng buong buo. Kaya hindi kailangan ni Jesus Christ ng pera. Kasi, sacrifice for sin is no longer necessary. Kaya lang tayo nagbibigay para sa mga brothers and sisters natin para makatulong. Pero, sacrifice for sin, hindi na kailangan na magbigay. Hindi na kailangan. No longer necessary. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way open for us through the curtain that is His body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. We are already confident na maka-enter sa holy place dahil sa dugo ni Jesus Christ. A new and living way opened for us through the curtain. Yung body ni Jesus Christ yun. Naging available na sa atin. Dahil binigay niya ang sarili niya sa atin. Siya ang great high priest natin over the house of God. Kaya lumapit tayo kay Almighty Father, kay Jesus Christ with sincere heart. Yung heart na totoo, yung heart na naghihingi ng tawad.
At dapat meron tayong full assurance of faith. Hindi tayo dapat mawala ng faith. Kung nagtiwala ka kay Almighty Father, full assurance. Kasi yung hearts natin were already sprinkled and cleansed by the blood of Jesus. Pati yung guilty conscience natin, nawala na rin yung guilt natin. Kasi, sabi nga diba ni Almighty Father, hindi na niya inre-remember yung mga kasalanan natin. Kahit anong kasalanan pa ang ginawa natin, brothers and sisters. Kahit karumal-dumal, papatawarin tayo ni Almighty Father. Pero dito sa lupa, merong mga kasalanan na dapat pagdusahan natin sa kulungan, di ba? Pero kay Almighty Father, wala na yun. Pero may law kasi dito sa lupa na pag nagkaroon ka ng kasalanan na na nakapatay ka ng tao, nag-kidnap ka ng tao, may kaukulang parusa yun dito sa lupa. Maging accountable tayo, ganon. Pero kay Almighty Father, kung humingi kang tawad kay Almighty Father, wala na yun sa Kanya. Pero yung dito sa mundo, pag syempre, kung may parusa yun, dapat sumunod ka sa batas dito sa lupa. Kasi, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Yun din ang ibig sabihin nun, na kaya may law tayo is para rin magkaroon ng order dito sa lupa. At para huminto na rin yung mga brothers and sisters natin na gumawa ng kasalanan. Pero kay Almighty Father, pinatawad na niya tayo sa kasalanan natin. Although dito sa lupa, merong kaukulang kapurusahan yon. Kaya kung meron wala na ritong death penalty, di ba, sa mundo? I mean, dito sa bansa natin, wala ng death penalty. Kung may death penalty, may papatupad yun, pero pinatawad ka na ni Almighty Father sa kasalanan mo. Ganun ibig sabihin nun. Halimbawa, reclusion perpetua ka. Alam niyo yung reclusion perpetua? Yung forever ka na nasa kulungan. Dahil yun sa result ng kasalanan mo. Pero, kay Almighty Father, pinatawad ka na niya sa kasalanan mo. Wala na kay Almighty Father yun. Ang pinagdudusahan mo na lang ngayon is yung repercussion ng ginawa mo dahil sa society. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for we who promised is faithful. For he who promised is faithful. Faithful si Almighty Father and Jesus Christ sa atin. Tayo lang ang hindi faithful sa Kanya. Kaya dapat kumapit tayo. Umasa tayo. Na yung mga sinasabi nila sa atin ay totoo at maging faithful tayo dahil faithful sila sa atin. Let us consider how we may spur one another in toward love and good deeds. Pinagsasabihan tayo ni Paul dito. Tulungan natin ang bawat isa. Magtulungan tayo. Hindi tayo maghihilahan pababa na parang mga alimango, kundi magpapalakasan tayo. Parang helping each other toward love and good deeds. Sabi mo, sige, tama yan, brother, tama ang good deeds mo, tama yan, brother, sister, tama yung good deeds mo, mahal ka ng Diyos. Hindi natin sila sasabing, kilala kita, alam ko ang ugali mo, masama kang tao. Hindi ganon, hindi galing kay Almighty Father yon. Hindi yon nagpo-promote ng pagmamahal, kundi nagpo-promote yun nagre-wreak yun ng havoc. Hindi yung galing kay Almighty Father. Idunugtong pa rito ni Paul, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching.
Hindi tayo dapat mag-give up na mag-meet together. Pero walang sinasabi ditong church. Kasi ang church, tayo ang bodies of Christ. So ang binabanggit ito, meeting together to talk about Jesus, to uplift each other's spirit by the power of the Holy Spirit. By reading the Word of God. Yon ang by sharing the Word of God also, and sharing love to people by telling people how good Jesus is and our Almighty Father. Let us not give up meeting together. Yun ang sinasabi dito ni Paul. Kasi yung iba hindi na raw nakikipag-meet. But encouraging one another, i-encourage natin ang bawat isa habang papalapit na ang pagdating ni Jesus Christ para lumakas ang spirit natin. Kasi yung iba, kailangan nila ng kasama, no? Kailangan nila ng may mag-uplift sa kanila. Kasi yung mga, syempre since body tayo ni Christ, may mga parts ng bodies of Christ na medyo mahina na kailangan nating suportahan. Yun ang sinasabi dito ni Paul. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. Kung patuloy tayong nagkakasala, kahit alam na natin ang katotohanan, wala nang sakripisyo pa ang natitira. Kaya, huwag tayong gumawa ng patuloy ng kasalanan. But only fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. So kung nagkasala tayo, hingi agad tayo ng tawad kay Almighty Father. We should not deliberately keep on sinning kasi alam na natin ang totoo. Pag sinasadya na natin, alam na natin mali, ginagawa pa rin natin, anong mangyayari? Fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. May enemies si Almighty Father. Sino yung mga enemies ni Almighty Father? Those are the people who are demon-possessed. Hindi nila sinusunod si Almighty Father. Kasi ang kinukonsider ni Almighty Father ng mga enemies niya is mga demons, mga devils, sa Lucifer. Yun ang enemy ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Ngayon, may mga tao na yun ang sinusunod nila, hindi si Almighty Father. So, nadadamay ang mga tao. Kasi yung si Lucifer, si devil, hinihila nila ang mga tao away from the Almighty Father para mapahamak ang tao. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated us as an unholy thing, the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? Ano sa sabi dito? Ano sa tingin niyo ang magparusang napakalaki sa mga tao na binaliwala si Jesus? Binaliwala yung pagpapasakit niya sa cross. Binaliwala yung dugo na dumanak sa kanya. Anong kaparusahang naghihintay sa mga taong yun? Na nang insulto sa Spirit of grace. Anong kaparusahang meron doon? Napakalaki. Napaka-severe punishment. For we know him who said, "It is mine to avenge, I will repay." And again, the Lord will judge his people. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God.
It is a dreadful thing. Nakakatakot. Dahil buhay si Almighty Father, nakakatakot yung parusang maibibigay niya sa mga taong hindi naniniwala kay Jesus Christ as the Lord and Savior. Nakakatakot yung mga tao na binaliwala yung pagpapakasakit ni Jesus Christ, ng pagsished niya ng blood on the cross. Nakakatakot yun. Dahil si Almighty Father, sabi niya, it is mine to avenge, I will repay. Pag nag-avenge si Almighty Father, sa tingin niyo, anong kaparusahang meron dito? Nakakatakot na parusa to. The Lord will judge His people. May kaparusahan. Lahat ng mga ginagawa natin, may mga repercussions. Mabuti ang ginawa mo, may kaakibat na repercussions. Masama ang ginawa mo, may kaakibat na repercussions din. Kaya ang pipiliin natin, si Jesus Christ. Terrible things ang mangyayari sa mga tao na hindi naniwala kay Jesus Christ. Tuloy natin sa verse 32. Remember those earlier days after you had received the light, when you endured in a great conflict full of suffering. Sometimes you were publicly exposed to insult and persecution. At other times you stood side by side with those who were so treated. You suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property, because you knew that you yourselves had better and lasting possessions. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Diba nga? Maging confident tayo. Ipaglaban natin si Jesus Christ at si Almighty Father. Yung mga nagpa-persecute sa atin, huwag nating pansinin. Ituon natin ang mata natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Baliwala yung nag-iinsulto sa atin. Di ba may mga nag-iinsulto sa atin? Baliwala yun. Kasi we will be richly rewarded, and at the same time, those people na nagpa-persecute sa atin, si Almighty Father, He will avenge for us. Sabi ni Almighty Father, it is mine to avenge, I will repay. The Lord will judge His people. So yung mga nagpa-persecute sa atin, si Almighty Father ay mag-judge doon. Hindi tayo, wala tayong dapat gawin. Ang dapat natin gawin, laging mag-pray, laging pagtiwalaan si Jesus Christ. Wala na tayong dapat gawin. Kahit iba-persecute tayo, kahit pigilan nila tayo, kahit sabihin nila ng kung ano-anong kasamaan sa atin, hindi tayo affected. Kasi our God will avenge for us. Imagine, ibinigay na niya si Jesus Christ para patawad tayo sa kasalanan natin. Tapos He will avenge still for us. He created the world. Lahat na ginawa na ni Almighty Father para sa atin. Anong klase tayong tao kung hindi pa tayo susunod sa Kanya? Yung may mga tao noong time ni Paul, may mga nakulong pa. Ngayon, wala nang kulungan ngayon eh. may kukulong pa ba ngayon? Baka sa future na, baka yung mga Christian gusto nilang ipakulong. May mga ganon, mangyayari sa future. Kasi ngayon pa lang, ayaw na nilang pag-usapan si Jesus Christ at si Almighty Father sa public places, nagagalit sila eh. So may possibility na mangyari yun sa future. Pero hindi tayo magpapatilang, hindi tayo matatakot kasi the Lord will avenge for us.
Napakabuti ni Jesus Christ at ni Almighty Father sa atin. Ano pa ang kailangan natin? Ano pa ang gusto natin? Every day sila nagbibigay ng blessing sa atin. Iniingatan niya tayo. May mga trials and tribulations tayo, iniingatan niya tayo, pinapalakas ang loob pinapalakas nila ang loob natin. Oo, nagkakasakit tayo, pero yung pagkakasakit na yun ang way para makasama natin sila in heaven. Naghihintay sila sa atin doon. Our true family. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Kaya kailangan magsumikap tayo, maging matatag tayo, para gawin ang will ni Almighty Father, para ma-receive natin yung promise na niya sa atin. Ano ba yung will ni Almighty Father na gawin natin? Sabihin nyo nga, ano bang will ni Almighty Father na gawin natin? Hindi ko kayo maririnig. Sundin siya. Yun ang will ni Almighty Father. Sundin siya. Ano ba ang gusto ni Almighty Father? Magtiwala sa Kanya. Iwasan ang mga kasalanan. Maging malakas ang loob. Laging magpa-pray kay Jesus Christ. Magtitiwala sa Kanila. Yun lang, di ba? Wala nang ibang pinapagawa sa atin, di ba? Magtiwala kay Almighty Father. Stop sinning. Share the love of God to other people. And persevere to do His will. And all the things na blessings ibibigay na sa atin ni Almighty Father. So what more can we ask for? Sasabihin niyo, oh, madali lang yan. Salita mo lang yan. Madali lang yan gawin. Pa-persevere, madali lang yan. Pero yung pag nandiyan yung trials and tribulations, kaya ni Jesus Christ, na kaya ng mga taong nauna na sa atin, na nakulong, mga taong nauna sa atin, ano? Mga nakulong, pinatay, pinako, pinakain sa layon. Pero they still trusted the Almighty Father. They still trusted Jesus Christ. And where are they now? They are with the Almighty Father in heaven. The people who na sinunod yung gusto ni Almighty Father na hindi man loko, nag-stop ng gumawa ng kasalanan, nag-trust kay Jesus Christ. Asan sila ngayon? Sasabihin nyo, nagkasakit ng malala, nagkasakit ng ganyan, nagkasakit ng cancer, nagkasakit ng bigla na lang gano'n, nawala na lang. It's God's way of getting that person out of this world, to save that person out of this world, and to be with Him in heaven. Just like my father, nagkaroon ng cancer ang tatay ko. It's God's way of getting my father from this world. Kayo, hindi ko alam ang buhay ninyo. Hindi ko sasabihin ang buhay ninyo, sabihin nyo, chismosa ako. Kaya hindi ko binabanggit yung kayo. Laging ako. Baka magagalit kayo, bakit laging ako? Ba't gusto niya ba kayo ang isabi ko na buhay ninyo? Ang isabi ko dito? Di ba hindi niya gusto?
You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. For in just a little while, He who is coming will come and will not delay. But my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. Prophecy to ni Habakkuk. Habakkuk chapter 2 verse 3 to 4. The one who is coming will come. He will not be late. The person who is right with me will have life because of his faith. But if he turns back with fear, I will not be pleased with him. Yun din ang ibig sabihin nito. In just a little while, he who is coming will come and will not delay, and my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. So kung magkakaroon tayo ng faith kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, huwag tayong mag-shrink back na mawala ng pananampalataya. Huwag tayong bumalik sa dati nating gawi. Ituloy natin ang pagiging isang Kristiyano, ang paglalakad sa buhay bilang isang Kristiyano, kasi ayaw ni Almighty Father na babalik tayo sa dati nating gawi. Hindi to yung, ano ba yung word din, save one, save all? Merong ganun na pag in-accept mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, save ka na kahit anong gawin mong kapagkakamali. Save ka pa rin. That's not true. Kaya nga nakalagay dito, di ba? In just a little while, he who is coming will come, and I will not delay. And will not delay. But my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. So, hindi totoo yung save one, save all. Save one, save forever. Hindi totoo yun. Kasi, pag hindi ka nagpatuloy na paglalakad ayon sa gusto ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ, hindi ka masasave. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Pero hindi tayo kasali doon sa mga tao na bumabalik sa dating gawi at namamatay at pinupuksa. Kasali tayo sa mga tao na may faith and nasasave. Sabi ni Paul. Kaya, kung naniniwala ka na kay Jesus Christ, huwag ka nang babalik sa dati. Huwag na tayong babalik sa dati. Ituloy natin ang paglalakad natin bilang isang followers of Christ. Babae ka man o lalaki, dahil sa pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Anak niya tayo, sons and daughters niya tayo. Huwag tayong titigil ng pag-share ng Word of God kahit ano pa ang sabihin ng mga tao sa atin. Pinapersecute nila tayo, iniinsulto nila tayo. Huwag tayong magpapatinag sa mga ganon. Kasama natin si Almighty Father. He will avenge for us. Kahit ayaw natin, Lord, wag mong parusahan sila. Lord, wag mong parusahan sila. Pero si Almighty Father, meron siyang sariling way on how to deal on those kinds of people who are demon-possessed. Lagi kong gustong sabihin demon-possessed kasi hindi normal yung mga ganon na tao na sinishare mo ang Word of God pero gusto ka nilang pigilan. Maraming salamat sa pakikinig. Lumagpas tayo ng 1 hour. Hindi ako magsasorry na nagpas ng 1 hour. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa wisdom and knowledge na binibigay niya sa akin para maintindihan ko to at isinashare ko naman sa inyo. Lagi tayong magpe-pray at lahat ng ginawa ni Almighty Father from Genesis up to Revelation, it's all for us.
Dahil mahal na mahal niya tayo. Anak niya tayo. Si Jesus Christ, sinacrifice niya yung sarili niya sa atin. Dahil mahal niya rin tayo. At gusto niya tayo makasama, na mag-rule kasama niya in heaven. Thank you, and God loves us all so much.